Grabe, nakakapagod. Galing pa ako ng Korea nito. Palibot-libot ako sa Korea, papunta dito sa Pilipinas. Kasi nahanap ko si Chef. Meron daw siyang pakulo sa akin. Aba, excited na ako dyan. Kita niyo ba siya? Chef! Oy. Grabe! Chef, alam mo ba, ang layo nung pinanggalingan ko. Nanggaling pa ako sa Gwangwamon, Korea. Oh, Layo? May pinanggalingan pa akong dojun doon, nabalitaan ko na meron daw tayong bagong roleta eh. Yes, sir. Chef? Yung roleta natin, Okay, eto, Chef. yan yung magbibigay ng ating mga ingredients. Uy! Okay, tapos yung klase ng luto. Uy, merong So, fries, okay? random ito, Buboy. Bahala Okay. na kung anong mapipili ng ating wrap sa roleta. Walang problema, basta't Diba? walang ampalaya dyan. Duly noted. Hindi, pero actually, these days naman, this past few weeks, puro talaga ako vegetables. Oh. Kaya, I love ampalaya na talaga. Alright. So, I'm glad to hear that, sir. yes. So, will you do the honors? Ay, sige po. Ano po ba ang una natin papakita? Ito. Dilaw Yung muna, dilaw. Oo. Okay, paikutin na. Tirahin natin yan. Ano sa tingin mong gusto mo? Yung grill. Hop! Is two! Wow! Not once, but it's two. Pag sinabi nating stew may sabaw, anong gusto mong ingredient na gagamitin natin? Ay, chef. Baboy, manok. Alam niyo, chef, nagtitiwala ako sa'yo eh. Kung anong kaya mong ibigay, chef, yun ay masarap. O di, Kahit paikutin ano. mo na to. Oo, chef. Hop! Hop! Oy! Chef's choice! Yan! Sige, akong bahala sa'yo. Sige, Sige, chef. Chef's choice tayo. Sige, chef. Stew. Nang Stew. may paborito mong ampalaya. Abangan mamaya ang putang magiging resulta ng naging kapalaran ni Buboy sa rap sa ruleta na talaga namang ikinagulat niya. Siyempre, hindi tayo mapapahiya dyan. Bukod sa running man na si Buboy, makiki-food trip din today ang food explorer nating si Cheska Fausto sa Cavite para tumikim ng mga pagkaing makasaysayan. Balita ko, paborito daw to ni ating hero, Dr. Jose Rizal. Oo. Ang sinabi kasi dun sa El Filibusterismo, eto ang pinakamabuting sopas. At sumubok ng tsaang gawa sa balat ng kape. Napaka-soothing lang nung feeling niya. Siyempre, hindi mawawala ang mga putahing mabilisan pero pangmalakasan. Pag sinabi nating itlog na maalat, madalas nating naiisip, ensalada. Pero pag napunta ka naman sa mga restaurants, eto, yung kadalasan mong ma-order. Partner niyan, manok. Kung gusto mong i-level up ang iyong French toast game, gumamit ka ng milk chocolate. Exciting to! Kaya tara! Sama na sa masayang food adventure ngayong araw. Good. Tao lang eh. Hirap rin, wala kang tiwala sa akin eh. Kumaripas pa mula Korea pabalik ng Pinas itong si Buboy para itry ang ating rap sa ruleta. At para may idea siya kung ano ang pwede naming lutuin, sinamahan niya akong mamalengke. Ano hanap natin, chef? Sabi ko nga na-miss mo yung pagkaing Pilipino. Ang tagal nyo sa Korea. Yan. Manok tayo ngayon. Puchero, pwede ba yun sa'yo? Wow, chef, parang birthday ko naman yan, chef. Special ka eh. Talaga, chef? Siyempre. Pumunta natin si chef. Guguluhin natin kung anong ginagawa niya. Sino na bangus na may ampalay? Walang kaalam-alam si Buboy na ilang minuto bago kami mag-ikot. Pwede. Iluya din tsaka chili finger. Ay, iba kaming plano para sa kanya. Ginger, Tapos, lagyan natin ng kwan. Saban na lang ulit. Bulungan kasi to. Hindi, mag-i-enjoy ka pa. O, di, masaya to. Kaya habang nasa manukan kami, si Chef Drew, pasikretong binibili ang mga sangkap na kakailanganin namin para sa aming sorpresa para kay Buboy. Kano kilo ko yan? 150. 150. Pero syempre, hindi naman natin sasayangin ang manok na binili natin. Kaya gagamitin natin yan sa isang dish na in din ngayon. Gagawa tayo, salted egg chicken popcorn. So meron tayo ditong chicken thigh fillet. Deboned na rin yan. Season lang natin to ng konting salt. And lalagyan natin to ng cornstarch. And also lalagyan din natin to ng all-purpose flour.
So na-fry na natin yung ating chicken popcorns. Again, just for added layer of crispness, ito-double fry natin siya. So we have here very hot pan and oil. Babagsak natin sila sama-sama. So for the second part, gagawa naman tayo ng ating salted egg glaze. So meron tayo dito yung ating mainit na mantika. Pwede rin kayong gumamit ng butter pag gusto ninyong medyo mas may bahid ng krema or medyo nutty yung inyong sauce. Gigisa lang natin yung ating bawang. And then yung ating curry leaves. Then yung ating siling haba. Lagyan din natin to ng basil leaves. And then, yung ating salted egg. Now, typically, yung egg yolk lang yung ginagamit. Pero dahil ayaw nating sayangin or kung wala kayong mapagagamitan, pwede nyo actually isama ito doon sa pinaka-glaze nyo. Taking note lang na may mga times na mas maalat yung white part ng salted egg. Kaya kung yung ating chicken popcorn kanina, kung mapapansin niyo, konti lang yung nilagay kong asin para mag-compensate at magsama-sama sila sa dulo nung alat, salted egg natin, tsaka yung timpla ng chicken popcorns. Toss na natin yung ating chicken popcorns. Once na nakita nyo na nag-coat yung ating glaze doon sa ating karne, pwede tayo mag-serve. Sarap. Ano sa tingin mo yan, sir? Kanin ba o tagay? Pwedeng... Diba? Habang busy kami ni Buboy sa Farmers Market sa Quezon City, ang food explorer at sparkle artist na si Cheska Fausto naman, may kakaibang food trip sa Cavite para alamin ang ilang mga kwento ng mga pagkain may kinalaman sa kasaysayan, sa sikreto, at ang mismong culinary general ng Cavite, si Chef Chris Caraingan pa mismo ang nagbahagi sa kanya ng mga kakaibang dishes na pwede nating matry dito. Food Explorers, I am so honored na makaka-food trip ko ngayon ang Culinary General, si Chef Chris! Hello, Chef! Ayan, ano nga ba yung Culinary General? And can you tell us more about it po? Yung Culinary General, nag-start siya noong 2015 sa loob ng Aguinaldo Shrine kasi may isang importanteng tao ang sinuggest niya. Ang laki ng organization mo, Chef. Ang problem namin, ang question ko, bakit hindi ka nag-focus sa pagkain Caviteño? At that time, kilala ako sa Mindanao kung saan-saan. Bigla ngayon nagkaroon ako ng burden na, oo nga no, dapat unahin ko yung sarili kong bayan. At that time, nasa Aguinaldo Shrine ako noon. Correct. Kausap ko rin yung apo ni Emilio Aguinaldo. Kaya kaming tatlo, sabi ko nga, itayo natin yung Culinary Generals na nako-focus mainly on Filipino culinary tradition, heritage, yun. Kaya that time, pinag-aralan na uli namin at nirecreate lahat ng mga pagkain Filipino na may kinalaman sa kasaysayan at may kinalaman sa tradisyon. Ito yung tinatawag natin na warik-warik na pinaniniwalaan na pinagmulan na dinakdakan at maaari na inspirasyon sa pagkaka-create ng sisig. Maaari yung gumawa nun, ang sarap na. Ang sarap, Chef! Sisig, pero mas creamy and mas malasa yung meat niya. Ito, at tawag dito is Pansit lang. Oo. At balita ko, paborito daw to ni ating hero, Dr. Jose Rizal. Oo. Ang sinabi kasi dun sa El Filibusterismo, eto ang pinakamabuting sopas. Kaya lang kung titignan natin, walang sabaw. Eto ngayon yung sabaw. Separate. Traditionally, dapat ini-include. Kaya lang, pag in-include natin, masusok maigi yung noodles. Kaya, pinili namin i-separate and then... Wow! So, it's also an experience, no? Habang kakainin mo siya, igaganon mo, pour mo yung soup. Wow! Minention din kasi dun sa El Filibusterismo na meron siyang manok, meron siyang hipon, kabute, yan, kabuti siya. Tapos, may sinasabi dun na tiniping itlog, meaning scrambled egg. Kaya kung titigman natin, sobrang clean nung lasa niya. Walang mga food enhancer, walang mga extender.
Yun. Sarap. Mas gusto namin na ipatikim sa modern Filipino, ano ba yung classical and traditional na pansit na ulam. Sobrang rich ng broth niya. Mhm. Pero hindi siya fatty, yung ma-oil or something. Napakamalinis and lasang-lasa mo. Is this chicken broth ba? Yes, chicken and shrimp broth. Alam mo yung pag may lagdat ka, Yes, so you... ito yung kakainin Oo, mo. kasi minention din ni Rizal na pinakamabuting sopas. Meaning, ano siya, maganda sa katawan natin siya. Yes. Yeah, ito anong naman tawag yung dyan? tinatawag natin na 115. Meaning, 115. Actually, maraming version yung parang adobo. Kapag langka yung sinerve, ibig sabihin importanteng tao ka. Langka ba yung na-serve ko? Langka. Yes lang ka! Importanteng tao ako! Oo. Pero pag kangkong, ibig sabihin ordinary tao ka lang. Ah, Pero yung storya nun, ayun yung nagpapatunay na noong unang panahon, ganun yung ibang kultura. Kumbaga, hindi sineserve yung best doon sa mga hindi importanteng tao. Pero right now, sa modern time, hindi pwedeng hindi natin matikman. tama. I-serve natin kahit anong estado mo pa sa buhay, may karapatan ka na tikman yung mga pagkain Pilipino. Napaka-familiar ng ano niyo, chef, ng lasa niya to me. Kasi, No? oo, Tsaka parang, ano eh. yes, feel ko at one way or at some point, niluto na rin to ng mom ko for me sa amin. Comforting lang sa part ko kasi nandito sa Cavite but I can taste Zamboanga as well. Next natin, eto. Ano nga ba ito? Yeah, Dilaw siya. Kaya yung tinatawag natin adobong dilaw. At hindi naman matatawag siyang adobo kung hindi mo malalasan yung garlic. Nag-travel yung recipe ng adobong dilaw na to from Batangas going to Cavite. Kasi nung napangasawa ni Presidente Emilio Aguinaldo, yung kanyang second wife na taga-Taal, Batangas, nadala ng mga taga-Taal yung recipe na yan sa kawit. Kaya originally, Batanggenyo dish siya na right now, sinaserve niya siya sa kawit. At sa buong Cavite, kawit lang yung nagsaserve ng ganito. Kaya yung ibang adobong dilaw sa buong Cavite, mostly ang ginagamit ay chwete. But this time, eto ang ginamit dito, turmeric. Ay, mukhang familiar to. Oo. Ito yung chicken barbecue, or yung Zapote chicken barbecue. Napakagandang story niyan. Pinapangarap ko siyang kainin nung bata pa ako. Zapote chicken. Zapote chicken barbecue. Okay. Isang lugar yon dito sa sa Bacoor, sa Las Piñas, na doon sa tapat ng sinihan, yung MBS Cinema, merong barbecuehan. Okay. And then lahat ng tinitinda nilang barbecue, similar yung taste because of the sauce. Ano Ito po ba? yung sauce niya. Ayan, Yeah. sweet. Tikman Sweet, nga natin. barbecue. Sweet barbecue sauce. Tapos meron tayo ditong Maharlika vinegar. Ito, savory vinegar siya na magko-complement din doon sa chicken. Harap. Thank you. Good. Parang bitin yung isang manok lang. Yes, Dapat bitin. tatlo, dalawa. Sana makapasyal kayo dito sa amin sa Sekreto sa 55 Evangelista Street, Maliksiwan, Bacoor, Cavite. Para matikman nyo yung mga makasaysayang pagkain namin dito at malaman natin yung mga storya ng bawat pagkain Pilipino. Pag mga pagkain very Pinoy din naman ang usapan, siguradong pasok ang paksiw dyan. At yung di nyo na itatanong, napili rin natin gumawa ng paksiw dahil ito ang paboritong ulam ng tatay ni Buboy. Hindi ko lang sure kung sa bahay nila, lalagyan ng ampalaya gaya ng plano kong lutuin para kay Buboy. So habang ini-expect ng ating kaibigan na si Buboy na mga potsero, apritada yung iluluto natin sa kanya na manok, ang totoong ipe-prepare ko sa kanya, paksiw na bangus with his ever favorite na ampalaya. So, ito yung ating pan. Ilagay na natin to. For this recipe, we're using boneless na bangus. Siyempre, after natin lagyan yan ng luya, lagyan lang din natin ng sibuyas at saka yung ating bawang.
Titimplahan lang natin to ng salt. Siyempre, pang kontra lang dun sa pait ng ating ampalaya, sugar. And isustew natin siya doon sa ating suka. So lulutuin lang natin to mga around 20 to 30 minutes sa mahinang apoy. Pagkatapos niyan, pwede na natin patikim kay Buboy. Matapos ang nakakapusog na historical food trip ni Cheska sa Sikreto sa Bacoor, Cavite, masarap naman humigop ng panalong inumin. At dito sa Tata Fredo sa Silang, may kakaibang drink kayong pwedeng matikman. Hindi kape, kundi pinagbalatan ng kape. Si Tata Fredo po ay aking tatay na dating farmer dito po sa amin. So, si tatay po ay nagsimula sa coffee farming way back 1990. Yung tatay ko is napaka-people person. And itong bahay po namin ay sobrang tambayan ng maraming tao. Nagugustuhan po nila yung lugar. Along the way, naisip namin, like kami nagkakape sa labas and sabi ko bakit hindi natin i-offer yun dito sa place natin. And since si tatay naman ay into coffee and sobrang love niya yung coffee industry, so dun po namin nasimulan yung concept na pagbubuo ng Tata Fredo. Kung mapapansin niyo po, medyo maliit lang yung cafe, maliit lang yung space. And having a small space ay pangit siya kung medyo i-close mo. And nandito yung beauty around it. So ngayon, kaya naisip ko yung alfresco is para ma-enjoy nila yung area. Pinaka-best seller namin actually and pinaka-kaibang drink namin ay ang Cascara. Ang Cascara po ay gawa sa balat ng kape, pinatuyo, at ginawa nilang tea. Sabi namin na sobrang ganda nito i-offer kasi from patapon na bagay na hindi natin pinapansin, pero ngayon nagagawa natin ng paraan at nai-offer natin sa publiko. Yes! Eto na, Food Explorers. Tikman na natin. Mainit-init pa, oh. Hindi siya overpowering yung lasa niya. Tapos napaka-soothing lang nung feeling niya. Smooth. Nung una natikman ng mga tao yung Cascara, akala nila may coffee hint pa yung lasa niya. Which is actually wala na siyang lasang kape into it at ang malalasahan mo na lang ay parang purong tea na gawa sa balat. Mukhang ito yung tamarind version kasi medyo may pagkatangi siya. At ganun din yung amoy niya. Yes! Ayan, so ito na ang ating iced Cascara. Ayan, makikita nyo, meron siya sa bottom na nata de coco. So it gives a more sweet taste dahil meron din tayo ditong Cascara syrup na in-incorporate which is gonna be refreshing and sweeter. Super refreshing niya, guys. Hindi ko in-expect na ganito yung lasa niya sa ice because it's sweeter. So I guess it's the cherry. At dahil summer ngayon, perfect na perfect to na drink for us to try if you wanna try something new and different. Kasi guys, bago ito, 'di ba, sa ating paningin, sa ating it's gonna be new sa ating panlasa din. Ayan, super sarap. Tapos yung nata de coco. It's perfect. Ang tema ng food namin actually ay Spanish. Kasi kaya Spanish ay naisip ko nakakalimutan na ng Pilipino yung Spanish culture eh. Kung titingnan niyo yung mga restaurants ngayon around ay iba't ibang klase na. Meron na mga Japanese, mga Italian at nakalimutan na natin yung kumbaga pinagmulan natin, yung mga niluluto sa mga lumang bahay. So ngayon in-offer namin yung Spanish para ibalik natin sa publiko na eto tayo mga Pinoy. Eto yung pagkain na kinakain natin dati. Dito tayo komportable. At ngayon, mas nadong pinataas pa namin, in-elevate namin yung mga dishes at yun yung in-offer namin sa Tata Fredo. Sobrang nag-enjoy ako, especially sa menu nila kasi nga Spanish-inspired ito. Ayan. Zamboangueña po ako, so may Spanish blood ako. Chabacano, so pwede kat ustedes anda aquí y bisita na Tata Fredo Cafe. Oh, diba? Kaya what are you waiting for? Daliya, i-bisita! See you! Kung trip mo naman ang something sweet para isabay sa iyong hot or cold Cascara drink, pwede mo ring ternohan ito ng tinapay. Gaya nitong naisipan kong ihanda gamit ang nakuha kong fresh na chocolate drink mula sa RL Mercado Dairy Farm. So, yung pinaka chocolate milk base natin, lalagyan lang natin to ng egg. We'll just use
3 eggs. And then, gagamit tayo ng brioche bread. So kung wala man kayo nitong brioche loaf na ito, any loaf bread, any bread actually, pwede nyong gamitin for this recipe and isusok lang natin doon sa ating mixture na nabuo. Since yung chocolate milk natin has already sweetness na naitimpla doon, hindi ko na siya dadagdagan ng iba pang pampatamis unless na lang ma-strip ninyo ng talagang nanggigising yung tamis ng inyong French toast. It's always best na medyo yung lumang tinapay yung gagamitin natin for this. It actually holds the shape better as compared dun sa freshly baked. So very generous amount of butter. Check nyo na lang kung medyo tostado na yung nakalapad doon sa atin pan, and then saka natin i-flip. Yan, ready na yung both sides natin. Let me just remind you guys to cook your French toast over low heat. Unang-una, tandaan natin na may itlog yung ating mixture, yung sinipsip ng ating tinapay. So kapag pinuwersa nyo yan, may tendency lalong-lalo na kapag makapal yung tinapay ninyo, na masunog yung ilalim, hindi maluluto yung itlog doon sa loob ng tinapay. Meron tayo ditong canned na blueberries and then fresh strawberries. And to finish it off, icing sugar. Meron din tayong pang-accent dito na mint leaves. Custardy yung loob, tostado yung taas. Tapos yun nga, nagpapasikat yung mild na pait ng ating tsokolate. Perfect. In just a few minutes, ready na ang surprise dish natin para kay Buboy. Na hanggang ngayon ay wala pa ring idea sa kanyang magiging mapait pero masustansyang kapalaran. Mukhang ang enjoy na enjoy pa siya makipagkulitan sa mga kapuso natin sa farmer's market eh. Uy! Grabe! Ito merong octopus. Magkano kilo ng octopus, te? Magkano kayo ng octopus? 50 lang sa'yo. O, sa'yo mura lang. 300 ako. Ayan po! Yes! Talaga po ba? Yes! Saan pa nanggagaling yan? Ha? Palawan. Palawan pa pala yan? Kuya! Sige! So, paano kaya? Nahulog na, so may bawas na yan. Sobrang saya. Although ginagawa ko kasi talaga to. So masaya na nasa ibang market ako. May nakakausap ako ng mga ibang tindera. Nakakatuwa na kaya ako namamalengke kasi may mga iba't iba rin sila talagang istorya na nakaka-inspire din. Saktong-sakto, handa na ang ating paksiw na bangus at ampalaya bago makabalik si Buboy. So, yung sa manok natin na pinamili kanina, ano sa tingin mo? Puchero o apritada? Ano mas paborito mo? Feeling ko, afritada. Siyempre dahil na mismo ang pagkain Pilipino, Yes, chef. pinaghanda kita ng napaka-espesyal. At napakasarap siyempre. Hindi tayo mapapahiya dyan. Oh! Paano yung binili nating manok kanina? Grabe yan, chef. Oh. Pinaulanan mo ng ampalaya, chef eh. Ano is that, chef? So, ano Bangus. Ano yung inikot-ikot? Bumili pa tayo kamatis. Wala dito yung kamatis. Wala dito yung zucchini. Walang zucchini kasi nga yun yung pangmamaya. Alam ko gutom ka na, Buboy. Chef, lagyan mo na isda, chef. Tao lang eh. Hirap rin, wala kang tiwala sa akin eh. Uy, hindi katulad nung kanina, pagpasok kanina, yung buwang pala pinakain sa akin, medyo alanganin. Pero ito naman, sinamahan mo siya ng isda. Hindi okay na sa akin yung alat niya. Pakla, pait. Eh, pait na. Balanse na. Balanse na, chef. Oh. Ito yung suka, chef. Malaking tulong din siguro, chef, sa akin yung suka. Yeah. At chef, paborito ko talaga yung Paksiw. paksiw. Paborito ko pa yun dahil siguro naman ako pa sa tatay ko din. Talaga? Na mahilig sa paksiw. Chef, congratulations. Graduate ka na sa akin sa Ampalaya.
Chef, panalo, Chef. Pagbalik ko naman ng Korea ngayon. Kaya magte-take out ako niyan. Ay, walang problema. Papatingin ko sa mga runners ko. Panood po kayo ng Running Man. Sa GMA po yan. Sa Sabado, 7 p.m. At sa Linggo naman po ay 7:15 p.m. Rapsa ba? Rapsa!